person of the Holy Spirit. Hallelujah. With reverence, may paggalang, may pagsamo. Hallelujah. Oh, by the Spirit. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit. Maraming salamat sa problema. Unayaw Diyos, na dapat ka lang papulihan, pasalamatan sa araw na ito, Panginoon. Sa aming ginawa mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Nalis mo sa aming mga puso. Kapag, Panginoon, sa mga sitwasyon, Panginoon, katulad mo, binigyan mo kami, Panginoon, tapak, kapayapaan, katatagan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pagpatuloy ka
na sinasamahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Lord, sa araw na ito, dinadalangin dito namin aming pastor, Panginoon, sa kanyang pagpapahayag ng mga salita, Panginoon. Lord, panglahan mo siya. Dalangin po namin ang lahat. Sasabihin niya, Panginoon, ay maging araw sa aming pamilya, Panginoon, sa ikabuto ng bawat isa sa amin. Puspasin niyo po siya, Panginoon, na iyong banal na Espiritu, na ang lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay mapagpala ang bawat isa sa amin. Maraming po salamat. Gabayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pagpupuri sa iyo. Pagsamba sa iyo, Panginoon. Gabayan mo rin, Panginoon, ang marumuna sa music ministry, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, lahat ng awitin, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan sa bawat kaluluwa. Maraming po salamat sa araw na ito, Panginoon. Patuloy na namin sasampahin. Nasasalakatan sa araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Jesus, be enthroned here. We proclaim you are here, standing here in the midst of us. Come on, worship the Lord. We raise you up in our praise, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship
us as a spiritual frontliner, our responsibility, ang ating pong pananagutan, to stand in the presence of God and as a mediator, as an intercessor, mayroon tayong obligasyon na ipanalangin ang ating bayan, ipanalangin ang lahat ng tao, ang mga Pilipino, ang ating bansa, ang ating mga kamag-anak. Mayroon tayong pananagutan sa harapan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tayo po'y dumalangin lahat. Sa iyong kinatatayuan, manalangin ka. Declare what the Word of God says in your prayer. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, din ang ating ipapanalangin. What He says. Kung ano po yung kalooban ng Diyos, yun po ang ating ipapahayag sa umagang ito. Kalooban po ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at walang sino mang mapahamak. Kaya sa umagang ito, kami po'y dumadalangin. Kami po'y sumasabok sa umagang ito na ang habag ng Diyos ay bumagsak sa bansang Pilipinas. Sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kababayan, sa aming barangay, sa aming bayan. Spare your people, O Lord. Kaawaan mo po ang aming bayan. Kaawaan mo po ang mga Pilipino, ang aming mga kamag-anak. Praise God. Hallelujah. Kaawaan mo po sila, kahabagan mo po sila. Kami po'y sumasamo sa iyo. At aming ipinamamagitan ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila sa lahat ng masama. Maranasan po nila yung protective covering tulad ng nangyari sa mga Israelita sa Egypt. Nilalampasan yung pong Passover na nangyari, yung po yung kauna-unahang Passover. Lumampas ang salot na kamatayan sa bahay-bahay ng mga anak ng Diyos, ng bayan ng Diyos. Gayon po ang mangyari sa amin, sa iyong mga anak, sa simbahan ng aming Panginoong Hesus. Lalampas ang salot ng COVID-19 sa bahay-bahay. Lalampas ang matinding kahirapan sa bahay-bahay. Sa tagtitiwala sa iyo. Hallelujah! Oh, kami naniniwala at naninindigan na ang iyong salita ay totoo tunay. Kami sumasampalataya. When we ask in the name of Jesus, we are presenting a demand. We are demanding what is due in the name of Jesus. At kalalaman namin, Panginoon, na sa pangalan ni Jesus, laging oo ang Diyos. Laging yes ang Diyos Ama. Laging yes ang banal na Espiritu. When we use the name of Jesus, oh, we love you. Oh, we honor you. Oh, we thank you. Oh, we love you. Oh, we worship you. Hallelujah. Oh, Jesus. Napakabuti. We stand in the presence of the Almighty God. Sino po ang nakatatayo sa presensya ng Diyos? Ang mga matuwid. Ang pakinig ng Diyos ay bukas sa ating mga daing. Ang itim ng mata ng Diyos ay nasa kanyang mga anak na matuwid. Praise God. Thank you, Lord Jesus. You made me righteous. You made me holy. Hallelujah. Thank you, thank you. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Walang
sapat na salita na aming magagamit upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming parangalan, upang ikaw ay aming itaas. Wala kukulangin ang aming mga salita sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Ikaw ay kakilakilabot na Diyos. Ikaw ay kahindik-hindik na Diyos. Praise God. Salamat po sa mga kapatid na nakasama ko sa umagang ito. Maging pong sumusubaybay sa live streaming na ito na aking mga kamag-anak. Idinadalangin po namin sila sa iyo. Ipinagtitiwala po namin sila sa iyo. Masumpungan sila sa kapayapaan. Masumpungan sila sa kagalakan sa Espiritu. Praise God. Hallelujah. Mapuspos ng biyaya. Mapuspos ng pananalig sa Diyos. Ang bawat isa sa amin. Oh, you are the source of our total supply. Ikaw ang pinanggagalingan, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan ng tao sa ibabaw ng lupa. At hindi ka kakapusin ng mabubuting bagay. Hindi ka kukulangin ng kagandahang loob. Your mercies endureth forever and ever. Hallelujah. Praise God. We thank you. We honor you this morning. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. And everybody says, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Makapuna po tayo sa presensya ng Panginoon. Thank you. Praise God. Sa umagang ito, God bless sa inyo lahat. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dati, ang Diyos ay last resort. Pero sa atin pong panahon, sa ganito pong pagkakataon, ang Diyos po ngayon ang naging first and foremost option. Ang Diyos na po ang naging number one. Aywan ko po sa inyo, ako po'y naniniwala, ganun po ang pagkilos na ginagawa ngayon ng Banal na Espiritu. Hindi na po last resort ang Diyos. Ang Diyos na po ngayon ang first and foremost. Siya na po ngayon ang number one sa puso ng tao. Praise God. Ngayon po ay talagang nararanasan na po natin yung tinatawag na foretaste. Ano po ba yung foretaste? Yung pong patikim na mangyayari bago po ang Panginoong Hesus ay magpakita sa alapaap. Ito pong COVID-19, ito po sabi nga ay worldwide pandemic po ito. Wala. Yan po ay pinakang patikim pa lang. Hindi pa po yan. Itong linggong ito, yung pong pagsabog na nangyari sa, saan po ito? Sa Beirut ba yun? Sa Lebanon. Halos isang siyudad po yung na-wipe out at daan po ang namatay at libo-libo ang nasugatan. Praise God. Hindi ka pa po ba mag-iisip-isip? Hindi ka pa po ba magiging matalino sa panahong ito na ating pinalalagyan? Praise God. Kailan tayo po ay we must wake up of our complacency. Yun po yung maliwanag na mensahe ng Banal na Espiritu. Yun po yung maliwanag na sinasabi ng Diyos sa ating panahon. Kailan tayo po ay gumising sa ating pagkakatulog. Wake up, church! Tayo po ay gumising na. Ito pong panahon natin kinalalagyan sa mga unbeliever, ito po'y mapanganib na sinabi sa Biblia. The days are evil.
The days are evil. Ang ating kong panahon kinabibilangan ay masama. Masama, pero may kasunod pa po. Masasama. Pasama ng pasama ang mangyayari. Sapagkat yung pong judgment o yung pong wrath of God hindi maiiwasan. At naroon na po tayo sa timetable ng Diyos na mangyayari at hindi maiiwasan. Ito pong mga nangyayari ito. Ito pong mga kaganapan ito. Kaya sa atin pong pagkagising sa mga nangyayari ito, kailangan pong tayo mag-aral. Hindi po sa eskwelahan. Sa bahay ninyo kayo mag-aral. Ano ang ating pag-aaralan? Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ihanda po natin ang ating puso. Hindi po ito pisikal na paghahanda. Wala pong sapat na paghahanda na magagawa ang tao sa natural. Doon po sa darating na mga pangyayari na ito po ay nasa programa ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Hindi pa po nangyayari yung lindol na kung saan pati po yung bubot ng bayabas ay malalaglag. Bubot ng bayabas, imagine po ninyo yun. Yung po yung nasa Revelation. Ito pong apat na sulok ng mundong ito po ay yayanigin. Praise God. At marami pong mga kalamidad at mga salot na darating sa ibabaw ng lupa. At ito po ay kakilakilabot. Hanggang sa, ang sabi nga sa Biblia, hahangarin na ng taong mamatay. Pero tatakas po ang kamatayan. Kaya ang sabi ng mga tao, o bundok, tabunan mo na ako. Ibig nang mamatay, pero hindi pa rin mamatay-matay. Kaya ito po'y foretaste lamang. Patikim po lamang ito. At ang tao po'y nagpapanig na. Ang ekonomiya po ng mundo ay pabagsak. Narito na po tayo sa tinatawag na economic upheaval. Narito na po tayo sa tinatawag na economic collapse. Praise God. Dito na po yung panahon yan. Wala pong ang matatayo, ang matitira po lamang matibay at matatag ay ang salita ng Diyos. Yung po lamang ang matitirang matibay. Wala pong matibay na tatayo kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, I am encouraging you. Magsimula na po kayo. Huwag po kayo mag-aksaya ng oras. Huwag ninyong sayangin ang inyong mga panahon sa mga... Hindi ko po sinasabing titigil tayo sa pagtatrabaho, hindi po. Ay ihanda po natin ang ating puso. Make yourself ready. Pag sinabi ko, make yourself ready, I am talking about your spiritual life. At ang pinatutungkulan po nito ay ang ating puso. Hallelujah. Ito po ang kailangang ating isaayos ng hustuhan. Praise God. Kailangan tayo po ay handang-handa na sa pagsalubong sa harapan. Sapagkat nakakaawa po at nakakahabag po yung maiiwan dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat yung pong galit ng Diyos, yung pong wrath of God, ibabagsak. Ibabagsak po ng Diyos. Kaya yung pong rapture of the church, yun po yung ating blessed hope. Yun po yung great escape, kung tawagin, great escape, yung dakilang pagtakas. Kailangan tayo po'y tumakas sapagkat ito pong lupang ito'y hahatulan. Ibabagsak po ang galit ng Diyos. Bakit ko ito sinasabi? Hindi kita tinatakot. I am just warning you to prepare you. Kaya be very prepared for what is ahead in the life of the believer. Patibayin po natin ang ating pamilya. Turuan po natin sila sa mangyayaring sa hinaharap na hindi pwedeng mapigilan. Yan po ay nasa oras ng Diyos at siya po ang nagtakda. Kaya alam po ba ninyo yung glory na i-reserve po niyan sa Kanya? Yun po yung pag-uusapan natin yung salitang glory.
yung pong glory na i-reserve po yun ng Diyos sa kanyang sarili. Wala po siyang kasama when it comes to glory. Siya po lamang yun. Kaya tingnan po ninyo, maging ang Panginoong Hesus ang sabi niya, ang araw ng kanyang pagparito, hindi niya alam nung siya narito sa lupa. Mismong si Jesus ang nagsasaysay, hindi niya alam ang araw at ang oras. Sino lamang nakakaalam? Ang Diyos Ama. Siya ang nagtakda ng araw ng pagbabalik ng kanyang anak. Kaya alam po ba niyo kung bakit naluluwalhati ang Diyos? Kapag po yung kanyang sinabi ay nangyayari. Yun po ang kaluwalhatian ng Diyos. What He says, it will come to pass. At ron po naluluwalhati ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Sige po, darako po tayo sa Word of God sa umaga nito sa Deuteronomy 18, verse 21. Punta po tayo, Deuteronomy 18, verse 21. Praise God. Hallelujah. Pakinggan po ninyo itong mga talatang ito. 11 po, sorry. Deuteronomy 11. Buksan po ninyo ang inyong Bible at basahin po ninyo. 11 verse 18. Sa Tagalog ko na po kukunin para po madali nating ma-pick up. Kaya't inyong ilagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Verse 19, at inyong ituturo sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Verse 20, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan, upang ang inyong mga araw ay dumami at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Praise God, that your days be multiplied and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. Sabihin nga natin sa umagang ito, as the days of heaven upon the earth. Praise God. Hallelujah. Gustong-gusto ko po yung salita ngayon. Tulad, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Posible po pala na ang langit ay bumaba sa lupa. Praise God. Atin pong limiin itong talatang ito. Atin pong i-meditate ang talatang ito. At atin pong tingnan at atin pong i-analyze ang nangyayari. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa lahat ng panig ng daigdig sa iba't ibang bansa. Bakit may ganitong mga pangyayari? Tandaan natin, lahat ng pangyayari may kapahintulutan ng Diyos. Kayo po ba'y naniniwala? Wala pong nangyayari sa ibabaw ng lupa nang walang approval ng Diyos. Maging si Satanas, humingi ng pahintulot sa Diyos, sapagkat yung lalaking si Job ay kanyang sinubok. Pinahintulutan ng Diyos na si Job ay makaranas ng napakatinding problema sa kanyang buhay at walang natira sa kanya kundi ang kanyang buhay. Kaya ibig sabihin, lahat po ng nangyayari sa ibabaw ng lupa, kung walang pahintulot ng Diyos, hindi mangyayari. Kaya ito pong COVID-19 na ito ay pinayagan ng Diyos. May pahintulot po ito. At ang kagandahan po ng Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po ay all-knowing. Praise God. Naniniwala po ba kayo na ang ating Diyos ay all-knowing? Yan po ang ating Diyos. Walang gray area sa Diyos. Lahat ng detalye ng nangyayari sa kanyang creation
Dahil siya po ang creator. Alam niya ang detalye ng iyong buhay. Kahit nga tayo sabay-sabay manalangin, wala pong problema sa Diyos. At yung iba, ginagawang tao ang Diyos. Mayroon po akong kakilala na tiga rito po siya, pero hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Hindi po sa Pamboy. Ang kaibigan ko po siya. Natatawa siya, sabi, pagka tayo sabay-sabay nanalangin, maiintindihan pa tayo ng Diyos. Tingnan po ninyo yun. Dahil wala siyang alam tungkol sa salita ng Diyos. Pero ang tao po, kahit po magsabay-sabay dumain sa Diyos, lahat po ng ating request. Kaya tingnan po ninyo, mayroon pong pagkakataon tayo po sabay-sabay na nanalangin. Ang tawag po rin ay concert sa mga churches. Kapag po tayo nag-concert, hindi po yung rock and roll na concert. Yung pong concert na tayo po, ang lahat ay tumataghoy, sumasamo, dumadalangin sa Diyos, naiintindihan po ng Diyos. Naiintindihan po niya dahil siya po ay all-knowing God. Huwag mo siyang ikukumpara sa kanino man tao. Our God is unlimited. Limit God. Hindi mo siya pwedeng limitahan. Kaya nga po, ini-encourage ng Diyos na ang salita ng Diyos ay talagang ma-download ng 100% sa puso ng tao. Kailangan ito ay ma-download sa puso ng lahat ng tao. At ito'y kailangang ituro natin sa anak ng ating mga anak. Kung gusto nating maranasan yung kaluwalhatian, yun po ang gusto kong bigay sa umagang ito, the glory. Tingnan po natin yung Habakkuk chapter 2 verse 14. Habakkuk. Mas maganda po, meron kayo hawak ng Biblia. Huwag po lang kayong umasa sa akin. Hawakan po ninyo yung inyong Biblia. Chapter 2 verse 14. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. Itutuloy ko po ito sa Isaiah 11:9. Tingnan po niyo yung Isaiah 11:9. Isaiah chapter 11. Verse 9. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Praise God. Mapupuno raw po ng kaalaman at ng kaluwalhatian ng Diyos ang buong lupa, tulad ng tubig sa karagatan. The glory of the Lord, the glory of the knowledge of the Lord shall fill the earth. Ang akin pong sinasabi sa umagang ito ay yung pong visible manifestation of the glory of God. Visible manifestation. Pag sinabi pong manifestation, nakikita ng mata, nahahawakan ng kamay. Praise God. Nakikita ng mata, nahahawakan ng kamay. Yung pong salitang glory ay pinakamayamang English language sa dictionary. At kinuha ko po, hindi po ito, wala po itong synonyms. Wala pong katapat na isang salita ang glory. Ang dami pong, napakalawak po ng salitang glory. Ilang kahulugan ito sa dictionary. Ang ibig sabihin po ng glory ay honor, praise, splendor, radiance, power, exaltation, worthiness, likeness, beauty, majesty, and perfection. Yun po yung translation, o yun po yung meaning ng salitang glory sa dictionary. Napakalawak po. At yung po yung pangako ng Diyos, yung pong kaluwalhatian ng Diyos, i-invade ang buong lupa. Ang ibig sabihin, tatakpan
ng kaluwalhatian ng Diyos. Roon po sa Old Testament, ang atin pong pagkaintindirihan, roon po sa, nung pong maghandog si Solomon sa Chronicles, nung siya po ay magtayo ng templo at siya po ay naghandog, yung pong templo ay napuno ng usok ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi po makapasok yung mga tao dahil po sa kapal ng kaluwalhatian ng Diyos. Ganun po sa Lumang Tipan. Usok, ulap, yun po yung glory. At yung pong glory niyan ay nakita rin sa panahon ng ang Panginoong Hesus roon po sa Mount of Transfiguration. Kasama niya yung kanyang dalawang alagad na si Pedro at si Juan. At doon ay bigla pong may alapaap na lumilim sa kanila. At biglang nagsalita ang tinig ng Diyos. Yun po yung glory. Nagsalita ang tinig ng Diyos. Ang sabi ng Diyos Ama, ito ang aking anak na siyang aking kinalulugan, siya ang inyong pakinggan. Yung po si Peter. Kaya nasulat si John po yun. Sumulat si John. Nung sa 1 John, ang sabi niya sa 1 John, yung nakita ng aking mga mata. Yung nahawakan ng aking mga kamay. Ang salita ng buhay. Siya yung nagpapatunay na nakita niya ang Panginoong Hesus ay nagliliwanag. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Ang Panginoong Hesus sa Mount of Transfiguration. At rumito po si Moses at si Elijah. At ang sabi nga ni John at ni Peter, gagawa sila ng tabernacle. Pero hindi po yun ang layunin. Ipinakita po yung gloria. At ron po ay pinatunayan na si Jesus talaga ang visible manifestation of God's glory. Praise God. Ano po ang sabi sa John chapter 1 verse 14? And the Word became flesh. Tingnan po natin. John chapter 1 verse 14. Binibigay ko lang po muna sa inyo yung mga mahalagang talata. Chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At nagkatawang tao ang Berbo, at tumaan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan. So, Jesus Christ is the fullness of God's glory. Si Jesucristo po ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya po yung visible manifestation of what the glory of God is all about. At ito po ay mismo ang ating Panginoong Hesus, puspos ng biyaya at puspos ng, alin? Puspos ng biyaya at katotohanan. Full of grace and truth. Praise God. Hallelujah. Bakit po may pandemic na inialaw ang Panginoon? Bakit po inalaw ng Panginoon na magkaroon ng COVID-19? God has a better plan. Sabihin mo sa iyong kalapit, God has a better plan. Meron po siyang magandang balak. Kaya po inalaw niya yan. Kaya po pinayagan niya yan. Bakit? Para po yung gloria ng Diyos, yung pong langit, bumaba rito sa lupa. Kanino? Sa mga anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos. Yung pong glory ngayon ang babakod sa atin. Yung pong glory ngayon ang magbabantay sa atin. Yung pong doxa. The word glory, another word for glory is doxa. Yung pong salitang Hebreo. Nang ibig sabihin ay all that He has and all that He is. Yung pong fullness ng pagka-Diyos mahahayag sa atin. Hindi po tayo nakatalaga para sa COVID-19.
Wala pong masasalot sa mga anak ng Diyos. Walang isa man sa atin ang mako-COVID-19. Yun po yung glory of God. Yun po yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya may layunin po itong pandemic na ito upang ang tao po ay mahikayat na kumandong sa Diyos. At yun naman pong mga mananampalataya, at yun naman pong mga believer, praise God, kailangan pong ini-enjoy natin ang presensya ng Diyos. Ang isang lalaki na pinakita rito sa Exodus ay si Moses. He is asking more than the presence of God. Ang kanya pong demand, more than the presence of God. Yun po ang kanyang request. Dahil ang kanya pong assignment, ang pinagagawa po ng Diyos sa kanya ay yung pong bayan ng Diyos na Israelites na inilabas sa pag-alipin, mayroon po siyang assignment. Ito ay dalhin niya sa Promised Land. At ang leader po nila ay si Moses. At nakita niya kung gaano kalaki itong trabaho ito. Dahil nakita niya napakaraming problema, napakaraming hadlang, napakaraming test, napakaraming trial. Ang dami nilang pinagdaan ng test, ang dami nilang pinagdaan ng trial. Kaya ang sabi niya, nag-request po siya. He is asking more than the presence of God. Hindi lamang po pabor ng Diyos ang kanyang hinihiling. Hindi lamang po awa ng Diyos ang kanyang hinihiling. Hindi lamang provision. Hindi lamang kalusugan. Hindi lamang kapupunan ng kanilang pangailangan. Hindi lamang protective covering. More than the presence of God. At yun po yung tinutukoy ko sa umaga nito. Tingnan po ninyo yung Exodus 33 verse 18 to 23. Ang titulo po ng ating mensahe ay See His glory. See His glory come down. Exodus 33 verse 18 to 23. Tingnan po niyo. Tingnan po ninyo. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. And he said, I beseech thee. Prayer po ito. Prayer request po ito ni Moses na kaibigan ng Diyos. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Sumagot po ang Diyos. At kanyang sinabi, aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo. At aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban. At ako'y magmamaawain sa kaninumang aking ibig kaawaan. Sino po ang nagsalita? Ang Diyos. Galing po mismo ito sa bibig ng Diyos. Verse 20. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha. Ang hinihiling po ni Moses, makita niya ang Diyos literally. More than the presence of God, more than the favor, more than the protection, more than provision. Higit pa sa provision, higit pa sa pagpapala, higit pa sa kagalingan sa sakit at karamdaman, higit pa rin sa pagliligtas sa panganib na kanilang daraanan, higit pa po rin sa pagharap nila sa kanilang mga kaaway, higit pa po roon. Napakatindi po ng prayer request ni Moses. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyon. Mayroong bato. At roon po pinatatayo si Moses sa bato. Alam po ba niyo kung sino ang batong iyon sa ating panahon? Who is the rock? Jesus. Kaya tayo po ay makatatayo saan? Sa presensya ng Diyos, sa glory ng Panginoon. Saan? Kapag po tayo ay nakatayo sa bato. At ang batong ito ay si Kristo. At ang batong ito ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nang pasimula natin,
Ito, ilagang ninyo ang salita ng Diyos sa inyong puso at sa inyong kaluluwa. Itali ninyo sa inyong mga kamay, ilagay ninyo sa ibabaw ng inyong mga pintuan, itali ninyo sa inyong mga noo. At kapag ikaw ay nauupo sa inyong bahay, ituro mo sa iyong mga anak. Mahalaga po ba sa inyo ang Biblia? O baliwala sa inyo? Magsisi po kayo. Magsisi po kayo kung kayo hindi nagbabasa ng Biblia. Verse 22, at mangyayari na samantalang ang aking kalwalatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak na bato, Jesus, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Verse 22, at aking aalisin ang kamay at iyong makikita ang aking likod, datapwat ang aking mukha ay hindi makikita. Tinakpan ng Diyos ang mukha ni Moses. Kailan inalis ang kamay ng Diyos sa mukha? Nang siya po'y makalampas ng dumaan at ang nakita ni Moses ay likod ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Praise God. More than the presence of God. Higit sa presensya ng Diyos. He want a visible manifestation. Ano po ba yung visible manifestation? Nakikita ng mata, nahahawakan ng kamay, posible po pala. Huwag po tayong makontento na tayo ay mabless lamang. Huwag po tayong makontento na kapag linggo lang tayo nabe-bless ng presensya ng Diyos. Alam po ba niyo ang susi ng Panginoong Jesus? Kung bakit naranasan niya yung 100% victory all of the time? And obedient. Sabihin mo nga sa umaga nito, 100% obedient to God. Yun po ang buhay ni Jesus. 100% masunurin sa Diyos. Siya po yung nagtatawang tao. Naging katulad po natin. Kaya naman, 100% rin ang pagsama ng Diyos Ama at ang pagsama ng Banal na Espiritu. Bakit hindi natin maranasan yung 100%? 50-50 ka ba? 60-40 ka ba? 70-30 ka ba? 90-10 ka ba? 99.9 ka ba? Ano po ang requirement? With all your heart, with all your mind, with all your strength. Yun po ang gusto ng Diyos. Ang pinakamagandang parte ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung pong pagsamba. Sa akin, for me, sa akin po, ang pinakamahalagang parte ng ating paglilingkod sa Diyos yung our lifestyle of worship. Our lifestyle of worship. Do you have a lifestyle of worship? O pag nai-assign ka lang, hindi kita gustong i-open, iniibig kita. Gusto kong ikaw at ako'y maging handa sa pagsalubong sa alapa. Don't be offended. Do you have a lifestyle of worship in your house? In your house. Yun po ito. Hallelujah. Tingnan po ninyo yung 34 verse 5 to 8. 34 verse 5 to 8. Tingnan po ninyo ang sabi ng Diyos. Ang Diyos po ang nagsasalita. At sino mang tao ay huwag sasampang kasama mo. Ito po sa bundok ng Sinai. Bago po ibigay yung 10 Commandment. Inutusan po ng Diyos si Moses na umakyat ka sa bundok ng Sinai. At ito ang instruction. At sino mang tao ay huwag sasampang kasama mo. O makikita ang sino mang tao sa buong bundok. Kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag manginain sa harap ng bundok na iyon. At siya'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una at bumangon si Moses at sumampa sa bundok ng Sinai gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanya at kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato. Verse 5, at ang Panginoon ay bumaba sa lupa. Ulitin ko po. And the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord.
At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at tinawag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan at katotohanan. Praise God. See His glory. See His glory come down. Tatandaan po ba yung awit na yun? See His glory. See His glory come down. Praise His name. Heaven will reign. See His glory come down. The Lord God, the glory of God, will invade the whole universe. Kaya nga po sabi ko kanina sa inyo, ang nire-request po ni Moses ay more than the presence of God. More than the favor of God. More than the protection from COVID-19. More than higit ron sa pangangailangan mong pagliligtas. Higit ron sa pangangailangan mong pagkain. Higit ron sa pangangailangan mong damit. Higit sa pinansyal, ang hinihingi niya ay glory. Kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang nire-request mismong ang Diyos. Kanyang maranasan. Praise God. Na-develop po ni Moses ang intimacy. Ulitin ko po. Moses developed intimacy. Sino po ang nag-initiate ng relasyong ito? Ang Diyos. Ang Diyos po ang nag-initiate ito. Kung natatandaan ninyo sa burning bush, nung siya po ay nagtatago sa Paraon, dahil siya po ay tinutugis, dahil siya po ay tumakas sa krimen na kanyang ginawa, bigla pong nagpakita ang Diyos saan sa punong kahoy na naglalagablab pero hindi natutupok at siya manghang-mangha at inalis niya ang kanyang sandalyas at minasdan niya ang sabi, ito'y napakadakilang panoorin. At nagsalita ang Diyos sa punong kahoy na yun na nagsusunog na hindi naman natutupok at narinig niya ang tinig ng Diyos, Moses, Moses, Moses. Praise God. At doon po, hindi na po naging tulad ng dati ang buhay ni Moses. Simula po noon, ang naging the totality of the life of Moses is to be in the presence of the Almighty God. Kailan po nagsimula? Nung siya po ay magkaroon ng encounter sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi na po siya humiwalay. Kaya kapag po siya dumadalangin, praise God, hallelujah, sila po kung mag-usap ay bibig sa bibig. Para po silang magkaibigan ng karaniwang tao. Nag-uusap sila ng mouth to mouth, ang sabi ng Biblia. Ganon ka-intimate ang relasyon ni Moses sa ating Diyos. Praise God. At ibinibigay rin niya ng Diyos sa atin. Sapagkat yung pong bato na kanyang tinayuan sa ating panahon, ang tinutukoy po rito ay ang solid rock. Walang iba kung hindi si Jesucristo. Praise God. Binagyan po tayo ng Diyos ng entablado. Ano po ba yung entablado? Tayo po'y makatatayo. Mayroon pong pesto na inilagay ang Diyos sa atin. At ito'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, we have an audience. Who is our audience? Because of that stage. And that stage is the Lord Jesus Christ. Ang naganda po ng stage na ito ay ang Diyos. Ibinigay po niya ang kanyang anak na si Jesus para po tayo mayroong entablado na tatayuan. At sa entablado ito na ating tatayuan, we have one audience. And that audience is the Lord, ang Panginoong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Praise God. Dinirinig po tayo ng Diyos. Huwag po kayong maniniwala
na hindi ka naririnig ng Diyos. Huwag kang maniniwala sa kasinungalingan ng dyablo na ikaw ay hindi dinirinig ng Diyos, hindi ka nakikita ng Diyos, nakikita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. Praise God! Sino po yung mga matuwid? Ang mga anak ng Diyos. Seso Kristo ang ating naging katuwiran. Seso Kristo ang ating naging kabanalan. Praise God! At ang kanyang pakinig bukas sa ating mga prayer requests. Praise God! Hallelujah! It's time to get serious. Oras na po para po tayo magseryoso sa ating relasyon sa Diyos. Oras na po. It's about time. Hallelujah! Isaiah chapter 60, verse 1 and 2. Alam niyo ito. Nasusundan ba rin ang mensahe? Isaiah 60, verse 1 and 2. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Ikaw ay bumangon. Ito po ang mensahe sa pandemic. Arise, shine, for thy light is come. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon. Verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot ng dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon, sabihin nga natin sa umagang ito, ngunit ang Panginoon. Ulitin natin, ngunit ang Panginoon. Ilagay mo yan sa puso mo. Ilagay mo yan sa kaluluwa mo. Ito po lamang ang may bilang. Kapag po tayo naroon sa nakalagayan, wala nang masusunod. At ito na po yung panahon yan. Sa marami, tayo po ay nasa worst case scenario. Ano po ba yung worst case scenario? Maririnig mo yung salitang, worst comes to worst. Ang ibig sabihin, lose-lose situation. Wala na. Wala nang mabuting bagay. Talo na. Pero ang mga anak ng Diyos, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon po ay biglang nagkaroon ng maraming negosyante. Si Muma ay naging supplier ng face mask. Face mask ba yun? Face shield. Ang dami pong nagbebenta. Ang dami po ngayon mga fly-by-night na supplier ng face shield. Dahil yun po yung utos ng gobyerno. At mayroon pa ba? May bumibili. May nagpapabenta po sa kanya. At itong isang araw, may mo-order ng 1,500. Sipinin niyo. Bakit po? Bakit po? Dahil yan po ang uso. Uso po ngayon ng panic. Panic buying ng patient. Panic buying sa palengke. Panic buying sa Ronan. Panic buying sa Christina Mart. Yan po ang uso. Nagpapanik sila. Pero tayo, hindi tayo nagpapanik. Wala tayong buying. Pero ito ang mayroon tayo. Ito ang mayroon tayo. Arise, shine, for thy light has come. The glory of the Lord
has risen. Bantay sarado tayo. Guardyado tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. At ano po ba yung kaluwalhatian ng Diyos? All that He has, all that He is. Kaya mag-aral ka. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang meron sa Diyos? Ano ba ang kakayahan ng Diyos? Ano ba ang ibig ng Diyos? Ano ba ang kayang gawin ng Diyos? Mag-aral ka. Magbasa ka. Yung mga anak natin, turuan nating magkabisa ng talata sa Biblia. Kaya po ba walang gana pa rin magbasa ng Biblia? You are under attack. You are under attack. You are under the influence of your flesh. Masaktan ka na kung masasaktan ka. Pero mahal kita. Hindi po ito panahon ng pagtulog. Ano po ba yung pagtulog? Tinalakay ko na po yan. Yung po yung spiritual apathy. Ano po ang pangalan nung nasa ICU? Spiritual bedridden. Are you spiritually bedridden? No reading of the Bible? No prayer? No worship? You are spiritually bedridden. At yung pong kalagayang iyan ay nakatatakot. If you will see the picture, if you see the clearer picture of what God is doing today, kung makikita mo yung maliwanag na litrato, kung ano ba ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon, huwag kang magtaka kung bakit hindi ka nako-COVID-19. Huwag kang magtaka bakit hindi ka kinakapos. Huwag kang magtaka bakit yung mga tao ay nagugulo at natutuloy at nanlulumo. Pero ikaw ay relax. Napapansin mo ba yun, brother and sister? Napapansin mo ba yun? Ikaw ay relax. Bakit? Arise, shine, for thy light has come. Mayroon pong bakod. Mayroon pong fortress. Is God your fortress? Ano po ba yung fortress? Tanggulan. Kuta. Alam po ba yung kuta ng mga MPA? Hindi po yung napapasok basta ng militar. Dahil ang mga punong kahoy puno na nagkatataas, matataas pa po sa building. At meron po silang mga nasa taas ng puno at mga nakatutok po yung malayo pa nakikita na nila. Hindi po napapasok basta-basta. Pero nila kung ito'y bagsakan ng bomba, roon sila talo ng gobyerno. Pero ang kuta po nila hindi po basta-basta na penetrate. Napakahigpit po ng security. Ang tawag po roon ay fortress. Sabihin mo nga, God is my fortress. Ang Diyos ang aking tanggulan. Totoo ba? Gawin mong totoo ito. Gawin mong totoo ito. Kung ang Diyos ang iyong tanggulan, hindi ka pwedeng magpepetex-petex. Kailangan handa mo lagi ang puso mo. Stay awake! Stay alert! Kailangan kay gising. Kailangan ikaw ay laging handa. Lagi kang handa. Hindi po lamang sa oras na tayo magkakasama-sama. Lagi pong handa. Any moment, any time of the day. Walang makapagsasabi. Dahil na-reserve po nga ng Diyos yan. Sapagkat yung kanyang glory, sa kanya po lamang yun. Hindi po niya ito ibibigay sa iba. Kaya tingnan po ninyo yung lahat ng nagpo-prophecy ng date ng kanyang pagparito, naging kulto. Ipinahiya po ng Diyos. Kaya, pag po may nag-prophecy ng date at araw, talikuran po ninyo. Mapapahiya po yung bulaan po yun. Dahil na-reserve po yun ng Diyos sa kanyang sarili. Mismong si Jesus, nung siya'y narito, hindi niya alam. Dahil na-reserve po ng Diyos ang kaluwalhatian. Sapagkat lahat ng mata ay makakikita sa pagpapakita ng maluwalhating anak ng Diyos. Glorious! At tayo naman po yung glorious and triumphant church. Tayo naman po yung maluwalhati at matagumpay na simbahan na sasalubong sa alapaap.
Praise God! Amen. Hallelujah. Oh, Jesus, napakabuti ng Panginoon. See His glory. See His glory come down. Si Moses po ang nakasaksi nito. Nakita niya ang Diyos. Tingnan po ninyo yun, ano? Nakita na po ni Moses ang Diyos. Hindi lamang po presensya, more than. Pero tingnan po ninyo, hindi pa rin po siya nakapasok sa promised land. Napakasaklap, ano po? Napakasaklap. At hindi po dapat mangyari sa atin yun. Kung 20 taong ka nang naglilingkod sa Diyos, at ikaw ay pinalpot, praise God, hindi po tayo pwedeng magpabaya. Hindi po tayo pwedeng magwalang bahala. Kailangan pong lagi tayong in full battle gear. In full battle gear. Ano po ba yung in full battle gear? Parang sundalong handang-handa na magpunta sa digmaan. Be very ready. Be very ready. Always full. Isuot natin lagi yung kasuotan na pandigma. Isuot po natin ang kasuotan ng Diyos. At ito po ay dahil ang digmaan po ay palala ng palala sa isipan ng tao. Praise God. Ang face shield po ay is a must na. Obligado na po na lahat ng tao ay mag-face shield. Nakakairita, ano po? Biruin mo, mayroon ka ng maskara, sasaraduhan pa ang ilong mo. Talagang ang binabangga po rito ay simbahan. Gusto po ng jablong tayo patahimikin. Gusto po ni Satan service. Alam po ba yung nakapipigil kung bakit ang Antikristo hindi pa makilala? Tayo po. Ang dahilan po kung bakit ang Antikristo hindi pa nagpapakilala, ang simbahan po ay narito pa. Pero kapag po ang simbahan ay inalis na, sino po ang mag-aalis? Ang may-ari ng simbahan. Ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu, aalisin po niya ang kanyang simbahan para po magpakilala na ang Antikristo, para po mahayag na yung kahatulan sa buong lupa. Ibabagsak na po ang hatol at mag-aahari na po ang demonyong si Satanas for a time being, pansamantala. Pero yung pong second coming, siya po ay lalanding sa bundok ng Olive. Sa Mount of Olive, siya po ay lalanding. At yun po, magsisimula po, maghari, ang hari ng mga hari, at kasama po ang mga anak ng Diyos. At yung pong mga naglilingkod rito, mayroon pong mga katungkulan. Bibigyan tayo ng Diyos ng ating pamamahalaan. Hindi pwedeng magkabisala ang salita ng Diyos. Kaya kailangan tayo po'y mag-aral. Hanggang ngayon, wala pa rin akong alam. Hanggang ngayon, wala pa rin akong alam. Hindi ko masabing ako may alam na. Sa akin kung nakikita, wala pa akong alam. Yung aking nalalaman, kakapiranggot. Kukunti yung aking alam. At kailangan kung tayo ay mapuspos ng alin. We must be filled with the knowledge and the glory. What is the knowledge? Kaalaman. Kaalaman saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano yun? Sa kalooban ng Diyos, sa salita po ng Diyos. Kaya yung pong kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos, magiging literal po sa buong lupa. Magiging literal, magiging visible manifestation, mahahawakan, makikita ng ating mga mata. And we beheld His glory. Sino yun? Si Jesus. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, puspos ng kaluwalhatian, puspos ng katotohanan. Jesu Kristo, the fullness manifestation of God's glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Nakakalungkot po. Sinasabi niyang mananampalataya pero walang alam sa salita ng Diyos. Nakakalungkot po yun. Nakakahabag po ang kanyang kalagayan. Tayo po'y magbasa ng Biblia. Ini-encourage ko po kayo. Hinihimo ko po kayo na kilalanin natin.
Sapagkat yung pong degree ng ating pagkatuto sa salita ng Diyos, praise God, yun po ang magiging basis ng kalwalatian ng Diyos sa personal mong buhay. Ang hihayag lang ng Diyos sa iyo ay yung naipahayag sa iyo, yung naunawaan mo. Sa iyong pag-aaral, sa iyong pagbabasa, the Holy Spirit will teach you. The Holy Spirit will empower you. At siya ang magpapaalala sa iyo. Ang Banal na Espiritu, ang kanyang papel, ipapaalala sa iyo yung salita na iyong nabasa sa Biblia. Yun po ang kagandahan na nagbabasa ng Biblia. Hindi siya magsasalita sa iyo kung wala kang talata sa puso mo. Hindi po. Ang akala ng mga manampalataya, mananalangin siya na magdamag ng walang usap at magsasalita ang Diyos. No! Naibigay sa iyo ang Biblia, and He is talking to you every day. He is speaking to you every day. Read the Word of God. Iba po yung kay Moses. Iba po yung kay Paul. Iba po yung kay Peter. Sa ating panahon na ibinigay po ang salita ng Diyos. At personalin mo ito. Cherish the Word of God. Saliksikin mo ito. Humingi ka ng tulong sa Banal na Espiritu. Ituro mo ito sa iyong mga anak. Praise God. Ilagay mo ito sa puso mo. Ilagay mo ito sa isipan mo. Itali mo ito sa noo mo. Itali mo ito sa kamay mo. Ilagay mo ito sa pintuan ninyo. Kapag ikaw ay nauupo, ituro mo sa iyong mga anak. Bakit? Upang ang mga, so that the days of heaven, upang iyong mga kaarawan ng langit dito sa lupa ay mangyari. Do you want to experience the days of heaven here on earth? Study the Word of God. Meditate the Word of God. Praise God. Hallelujah. Hindi po nagkulang ang Diyos sa atin. Hindi po siya nagkulang. Kaya hindi po tayo pwedeng maging mangmang sa katotohanan. Baka po tayo magulang. Na dumating na pala si Jesus, hindi pa natin namalayan. Na nag-rapture na pala, kailan kaya magra-rapture? Dahil ikaw ay spiritually apathy. Ano ba yung spiritually apathy? Inulit ko na naman. You are spiritually bedridden. Kaya nang sabi, huwag kayong matulog. Huwag kayong maglasing. Ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ang natutulog ay natutulog sa gabi. Huwag kang maging spiritual apathy. Ikaw ay maging spiritually alert. Ikaw ay maging spiritually alive. Ikaw ay maging spiritually ready. Maging handa ka. Tiyakin mo na kasama mo ang Diyos araw-araw. Praise God. Bakit nasabi sa 23 verse 6 ng Psalm, surely goodness and mercy shall follow me all the rest of my life. I believe ito po ay si King David. Tunay na ang kabutihan at ang kaawaan ng Diyos ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Nasanay po siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat nakakasama niya literally ang Diyos. Naririnig niya ang Diyos. Nahahawakan niya ang Diyos. Ano ba yung nahahawakan niya ang Diyos? Yung sinasabi ng Diyos sa kanya, nakikita niya, nahahawakan niya, nangyayari. Kaya ang sabi niya, tunay na ang kabutihan at ang kaawaan ng Panginoon sa akin ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Surely, goodness and mercy shall follow me all the rest of my life. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. More than protected covering. Tingnan po ninyo, kapag po tayo mangmang sa salita ng Diyos, tayo po'y mapapahamak. Ano yung pagkapahamak? Kung ang mundo'y natatakot, takot ka rin. Takot ka rin dahil tulad ka rin nila, wala kang alam sa salita ng Diyos. Pinangyari niya ito, pinahintulutan niya ito para tayo sumubsob sa presensya ng Diyos. Ano ba yung sumubsob? Lumublob. Hallelujah.
napakaganda ng demonstration ng baptism of the Holy Spirit. Yung pong puno ng tubig na baso na ilagay sa isang malaking pitsil na puno ng tubig. Yun po ang bautismo sa Espiritu Santo. Kapag pupuno lamang ang baso ng tubig, nauubos po yun. Kapag ikaw ay nag-share, kapag ikaw ay dumalangin, kapag ikaw ay ginamit ng Diyos, natutuyo po yung sasalo ka na naman, manghihina ka na naman. Pero yung pong baptism of the Holy Spirit, wala po yung pagod. Yung po ay full of the Holy Spirit and full of power. Puspos ng banal na Espiritu at puspos ng kapangyarihan. At yun po ang ating Panginoon. Praise God. Yun po yung uri ng buhay ni Jesus. At yun rin po ang gusto ng Diyos na uri ng ating buhay. Hindi po napapagod. Hindi po nanghihina. Hindi po nang lulupaypay. Hindi po nagdadalawang kaisipan. Hindi po niya sinasabing, ayos na ito. Hanggang rito na lamang ako. No! Hindi mo pa nararanasan yung mga malalaki at mga dakilang bagay na inihahanda ng Diyos sa atin. Praise God. Hallelujah. Oh, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Tingnan po natin yung Psalm 37, 18 to 19. Awit. Dito po ako magtatapos sa talatang ito. Awit 37, 18 to 19. Para sa iyo ito. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal, at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied. Praise God. Hallelujah. The Lord knoweth the days of the upright. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal. May nakahanda sa iyo. May nakahanda sa iyo. Ano yung nakahanda sa iyo? Bago pa itatagan sa libutan, may naihanda na siya sa iyo. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal, at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. Their inheritance. Mayroon po tayong mana. Spiritual inheritance, physical inheritance. Tingnan po ninyo yung pangako sa verse 18. Verse 19. Hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan. Sabihin mo nga sa umagang ito, hindi ako mapapahiya. Sa panahon ng pandemic, sa panahon ng tagtuyo, hindi ako mapapahiya. At sa mga kaarawan ng kagutom, mga bubusog sila. This is the byproduct of His glory. This is the result of the mighty manifestation of God's glory. Sa panahon ng tagutom, bubusugin ka. Sa panahon ng tagutom, tatawa ka. Bakit kaya? Sa panahon ng tagutom tayo, tatawa. Dahil pakakainin po tayo ng Diyos sa panahon ng tagutom. Kung naalala po ninyo yung panahon ni Elijah, yung pong uwak ang nagpapakain sa kanya, umaga at hapon, nagdadala ng karne, at yung karne po lamang ay nakukuha sa palasyo ng hari. Roon po kinukuha ng uwak. At yung haring yan ay masamang hari, si Akab. Pero mayroong inutusan ng Diyos na uwak na kumuha ng pagkain ng kanyang lingkod sa batis ng Cherit.
Panahon po yun ng tagtuyo. Panahon po yun ng taggutom. At yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag po pag-agawan. Huwag po tayong makipagsiksikan sa mundo. Magsentro po tayo sa ating relasyon. Magsentro po tayo sa kalulatian ng Diyos. Ano po ang sabi? But my God shall supply all your needs according. Yun po yung susi. According to His riches in glory. Kailangan pong tayo nasa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan pong tayo nasa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan pong tayo nababakuran. Kailangan tayo po'y nababantayan. Kailangan pong tayo nananahan. Kailangan tayo po'y tumitira. Gawin po nating permanent address. Ang presensya ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Praise God. At para po yung mangyari, kailangan tayo po ay nasa sentro ng kaluwalhatian ng Diyos. We must be at the center of the will of God. And who is the will of God? Si Yesu Kristo po. Kung hinahanap po ang kalooban ng Diyos, si Yesu Kristo ang kalooban ng Diyos. Kaya kanino tayo magsesentro? Kay Yesu Kristo. Kay Yesu Kristo, the visible and great manifestation of who God is and who God. Kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at ano ang kaya ng Diyos. Praise God. Hindi po ako makapangaral ng ganito kung hindi po ako mag-aaral at magsasaliksik. Hindi po basta nangyayari. Kailangan ang puso ko ay maiayos. Sino ang mag-aayos? Ikaw rin, ako rin. Lumapit ka sa taga-ayos ng puso. At ang taga-ayos ng puso, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sino ang inaayos ng Diyos? Yung nagpapaayos. Gusto pa ba ninyong magpaayos? Walang makahu, walang maka-amen. Praise God. Lumapit sa taga-ayos ng ating buhay. At ang inaayos po niya, bawat pagkakataon na tayo nakikipag-communion. Mas malalim po kasi yung salitang communion kaysa fellowship. Communion. Ginagawa po natin yun. Represent sa tinapay, represent sa dugo. Ano ang sabi ni Jesus? Ang aking katawan ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. He is talking about communion. Hello! He is talking about communion. Praise God. Be in Him. Be with Him. Be one with Him. Yun po ang communion. Mas malalim po kaysa salitang fellowship. Kaya mas gusto ko pong salitain communion. With God the Father. With God the Son. And with God the Holy Spirit. Praise God. Nakakaawa po. Yung matagal ka nang naglingkod. Alam po ninyo kapag ikaw ay napapagod sa paglilingkod, ang sabi nga ni Bishop Greg Durante, yung walang bagong karanasan sa Diyos. Bakit ka napapagod? Hindi mo pa napagtatagumpayan ng sarili mo. Naroon ka pa rin sa sarili mo. Hindi mo pa rin naiintindihan yung true worship. True worship means from yourself to Him. From natural to supernatural. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapagtagumpayan ng sarili mo. Praise God. Hallelujah! Bakit hindi makapaglingkod sa Diyos ang marami? Yung requirement kasi, deny yourself. Carry your cross and follow me. Yung pong death to self ay napakahirap. Pero kung talagang gusto mo ang Diyos, kung talagang iniibig mo siya, naroon po ang Holy Spirit. He will give you the desire, deepest desire. He will give you supernatural capacity. Bibigyan ka ng Diyos ng supernatural na kakayahan para makasunod ka sa. But you have to deny yourself.
kailangang tanggihan mo ang iyong sarili. Kailangang daigin mo ang iyong sarili para maranasan mo ang kalwalatian ng Diyos. Kaya ang requirement po ay full concentration. Ang requirement po ay with all your heart, with all your mind, with all your strength. Sinabi ko po noong linggo, anong Miyerkules ba yun? A part-time Christian cannot defeat a full-time devil. Ang diablo po ay full-time. At ang kanyang misyon, ikaw ay patabangin, ikaw ay patalikurin, ikaw ay paayawin, ikaw ay tumalikod sa Diyos. At pag tumalikod ka sa Diyos, ano magiging kalagayan mo sa buhay? Kawawa ka. Kahabag-habag ka. Ang iniwan mo ay yung blessed hope na nasa Kanya ang lahat ng iyong kailangan. Till the end, hanggang sa pagsalubong sa alapaap, siya pa rin. At habang ikaw ay narito sa lupa, na ikaw ay naglalakad at naglalakbay at nagtatrabaho at nagpapamilya, siya pa rin. Si Jesus pa rin. Si Holy Spirit pa rin. Wala kang ibang lalagayan. Wala kang ibang lulugaran. Hallelujah! Kaya kung naghahanap ka pa ng ibang Jesus, magsisi ka. Mayroon ka bang ibang Jesus na inaatupag? Mayroon ka bang ibang pinaglilingkuran? Mayroon ka bang ibang pinagkakaabalahan? Mayroon ka bang ibang pinagtotoonan ng pansin? At ang tawag puro na yung worship. Dahil yun po'y buong puso, yun po'y buong lakas. Yun po ang worship. Ang worship po hindi po lamang yung the reason I live is to worship Him. Kapag po yung weight, ang tawag po rin, weight of God's glory. Kapag po yung buong attention mo, kapag po yung buong lakas mo, kapag po yung buong oras mo, ay rin mo na i-dedicate. Yun po ang worship. At ang tawag po rin ay idolatry. Ang tawag po rin ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang dahilan mo ba ay ang iyong trabaho? Ang tawag riyan ay idolatry. Ang dahilan ba riyan ay ang iyong negosyo? Ang tawag riyan ay idolatry. Ang tawag ba riyan ay yung anak mo, yung manugang mo, yung tatay mo, yung nanay mo? Anong sabi ni Jesus? Ang magmahal ng higit. Pag mas mahal mo yung tatay, mas mahal mo yung nanay, mas mahal mo yung anak kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Mas mahal mo ba ang iyong asawa kaysa kay Jesus? Hindi ka karapat-dapat kay Jesus. Mas mahal mo ba ang iyong negosyo kaysa kay Jesus? Hindi ka karapat-dapat sa akin. Kaya po maraming hindi naiintindihan ang worship. At kapag naintindihan mo ito, roon mo kukunin ang lahat ng kailangan mo. Yung buhay mo, nakalagay na sa kamay ng Diyos. Hawak na ng Diyos ang buhay mo kapag naintindihan mo na yung worship, a lifetime of worship, na ilalagay mo ang iyong buong buhay kasama ng iyong buong pamilya sa kamay ng pinakamatibay at pinakamatatag at pinakasigurado sa kamay ng makapangyarihang Diyos. At kapag tayo nasa kamay ng Diyos, wala na pong malalaglag na yun. Kapag po tayo nasa kamay ng Diyos, wala na pong malalaglag sa kamay ng Diyos. Dahil po ang prayer request ni Jesus, idinadalain mo sila, Ama. Ilagay mo sila sa iyong mga kamay. Si Jesus po ay nag-i-intercede hanggang ngayon. At ang kanyang nai-intercede ang simbahan. Sino ang simbahan? Ang mga mananampalataya may nag-i-intercede sa atin. Pero dito sa lupa, nananalangin ka ba? Dahil hindi lamang sa langit nananalangin, kailangan sa lupa may nananalangin. Gusto po ba niyo ng matibay at matatag at siguradong buhay? Hangarin natin ang glorya ng Diyos. Wala pong magagawa ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa iyo. Wala pong magagawa si Pastor Rodel sa iyo. Wala pong magagawa ang sino mang pastor, kahit po si Bishop, walang magagawa. Ang makagagawa ay yung gumawa. Yung pasimula at yung wakas, yun po ang makatutulong, yun po ang makagagawa.
sa ating mga buhay. Praise God! Nalalaman ng Diyos ang kaarawan ng mga matuwid. Ang kanyang mana ay magpakailan-kailanman. Nakahanda, ano po? May nakahanda tayong blessing. May nakahanda tayong mana. Sino ang naganda? Ang Diyos. Hahanapin mo ba? Hindi, dahil may naganda. Ang hanapin mo, ang Diyos. Ang lapitan mo, ang naghanda. Ang lapitan mo, yung may akda. Hinalapitan mo. Sa panahon ng COVID-19, sa panahon ng taggutom, bubusugin ka. Hindi lamang po pray, tayo rin po ay gutom pray. Kaya huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng media. Puro po kabulaanan ang sinasabi ng media. Kaya tigilan na po ninyo ang pakikinig sa kanila. Ang pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon. Yun po ang ating pakinggan. Ang salita po niya ay buhay. Kaya ako po'y magtatapos. Ang akin pong tagubilin, mahalin po ninyo ang Biblia. Mahalin po ninyo ang salita ng Diyos. Sapagkat yung pong langit dito sa lupa ay mangyayari pala kapag ang salita ng Diyos ginawa nating pinakatampok. Yun po ang ibig sabihin, gawin nating pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga po ba sa inyong bahay ay pagkain at inumin? Ay ibig sabihin, ikaw ay katawan. Pero kapag ikaw ay spiritual, ang pinakamalaga at pinakatampok, ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Kaya, mamili ka. Choose today whom you will serve. Piliin niyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Subalit sa ganang aking sarili, pinipili ko ang pagpapala. At alam kong ganun rin kayo. Kumain po tayo lang. Tayo po'y aawit at gagawin po natin yung susunod na gagawin. Praise God.
worship you. You are saying, you owns the heavens and earth. You owns me. Pag-aari mo ang lahat ng nasa akin. Oh, sinasamba ka po namin sa pamagitan ng pagdadala ng aming ikasampung bahagi at mga ito. Dahil po natin, praise God. Praise God. Maraming salamat po, Diyos, sa mga nasa langit. Salamat sa iyong walang hanggang kaluwalhatian. Napatuloy pinapagawa mo dito sa sanlibutan upang ang lahat ng mga anak mo ay patuloy na lukuban mo ng iyong kaluwalhatian. Kaya nga salamat Ama sa iyong mga salita, punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng buhay, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagliligtas at pag-iingan ng nagalingan. O aming Ama, Diyos na napakapangyarihan, na siyang may alam ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya nga salamat Ama sa pagkatalam namin na ang mga nagaganap na ito'y pinahintulutan mo upang maituon ang bawat sa amin. Tangis sa iyo lamang na siyang aming kaligtasan at wala nang iba. O purihin ka aming Ama sa araw na ito sa presensya mo na patuloy namin naranasan sa mga sandaling ito. Wala kaming gagawin kundi ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila ay maingat namin binabalik sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na aking pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. May God sanctify you wholly in your spirit, in your soul, and in your body. From today and until the day Jesus Christ appearing in the cloud. Ingatan kayo ng Panginoon. Pakapanalin kayo ng Panginoon sa inyong espiritu, sa inyong kaluluwa, at sa inyong katawan. God will preserve you holy. Sino po ang mag-preserve ng ating kabanalan? Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu. He is maintaining your holiness as you abide in Him. Praise God. Ang habag ng Diyos ay sumaiyo. Ang awa ng Diyos ay sumaiyo. Magliwanag ang mukha ng Diyos sa iyo. Ang lahat ng hawakan ng iyong mga kamay, kanyang pagpapalay. Ang bunga ng iyong katawan, kanyang pararamihin. Praise God. Ikaw ay maging ulo sa inyong opisina at hindi buntot. Ikaw ang maging pinakamaunlad sa inyong barangay. At ito'y aking ipinapahayag sa makapangyarihang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.